Hello 2024. It's late to do the vlog. Grabe, sorry for the late vlog. First time ko yata actually ginamit ko na to kahapon yung motor, and this day is the second day na ginamit ko ang motor natin for 2024. Yep. Nakalabas din, wala si Mrs. But anyways, maraming mga bagay na we should be thankful for the 2023. Pero medyo na-stress lang ako nung bandang 2023 December. Yep, yung time na yun sobrang stress. Ngayon napabili tayo ng jacket ng time na yun, at saka yung helmet nagamit natin ngayon. Yan mga pards, mahirap ako ma-stress talaga, promise. At mapapabili tayo ng mga bagay na medyo mahal. Anyways, again, there are so many things that we should be thankful in 2023. Ano ba nangyari sa akin in 2023? Nabenta ko yung isang motor ko after 1 year. Yung first bike ko, binenta ko siya after 1 year. Tapos bumili tayo nito, no? Then marami tayong binago, mga bagay-bagay na I don't know if it's necessary for you or unnecessary for everyone or to anyone. Basta sa akin parang necessary siya for me. I don't know. Well, yung mga pera naman yung pinagastos ko dito mga parts, ano naman to mga pinag-ipunan lang natin during the time in 2023 na magiging maganda yung December natin. Pero hindi, na-stress ako nung time na yun. Pero buti na lang, no, hindi ako yung pag na-stress kasi ako mga parts, totoo talaga to na proven and tested to ng mga kaibigan ko. Pag na-stress ako talaga bumibili ako ng gamit. Bakit ako bumibili ng gamit? It's the only way na para matanggal yung attention ko sa stress. Kasi pag nangyari kasi na pag nandun ako sa isang bagay na focus ka, mas lalo kang ma-stress at ma-disappoint, and it will lead to anxiety, no? Which is ayoko magkaroon ng ganong problema. Kahit sabihin natin na hindi mo siya maiwasan, magkakaroon ka pa rin talaga, lalo pag yung stress ko sobrang laki, no? So it involves money kasi yung time na yun, so ayun, ang ginawa ko, nagmotor na lang ako, bumili ako ng jacket, and bumili ako ng pangmalakasan na helmet. Yung typical na, mas lalo ka mawala ng pera, wala akong pake. Importante masaya ka at hindi ka mag-focus ganun sa problema na kinauugulan mo ng pansin, kasi talagang may stress ka eh. So yun ang ginawa natin nung last month. At thanks to my friends from the DJDLS Riders, isa rin sila ng mga nakakatulong kahit binubuli nila ako, mga walang hiya kayo. Well anyways, walang problema yun, bully nyo lang ako. Pag ako naman ng bully, one time big time naman eh. Kaya okay lang. So okay lang yan. Ganun talaga mga friendship. Walang pikunan. Ang pikon talo eh. So yun, hindi naman ako napipikon sa ganun. Hayaan ko lang yun sila. So ayun mga pals, so thankful sa kanila. At hindi naman sila nakakadagdag ng stress ko. In fact, nakakatulong nga sila. Pag may pumasok na stressful thing in your life, you just have to make sure na you have to divert it into something na wala siya talaga kahit konti. Kasi lalaki kasi hindi sila visible eh, hindi mo makikita na sobrang depressed. Ang lalaki kasi hindi nagpapakita na depressed na sila, magpapakita lang yan pag siya na lang mag-isa. So ang ginawa ko, bumili ako ng jacket, bumili ako ng helmet. So instead na ma-depress ako, ginawa ko, naglinis ako ng helmet. Diba? Nilinisan ko yung bagong helmet ko, which is this one.
Linis ako, bumili ako ng ano sa Lazada, yung extra na visor, which is very good. Tapos so nawala yung attention ko, no? Hindi rin kasi ako umiinom talaga eh. So hindi ako kagaya ng ibang mga boys na umiinom ako pag may problema. Yung mga bagay na yan na maliban sa sobrang gastos yun, eh gano'n na sa sarili mo, masaya ka pa. So ayun, some people may do that, pero ako hindi. Ako ganun, bili ko na lang ng gamit na masaya, diba? So ayun, so thankful talaga na kahit paano eh nakasurvive tayo this 2023 last month. What to expect in 2024? Well, gusto ko na talagang sumali ng something endurance, no? Endurance challenge, pero I need to practice more sa long distance. Kaya tomorrow, January 6, mag-Maribeles kami. So hopefully maging maayos yung travel namin, kasi 400 kilometers yung estimated kilometers eh. So also pala mga parts, nagpalit pala ako ng ano nito, nagpalit na Malose Spring. Nagulat ako kasi naging 25 kilometers per liter na siya, which is weird yun. Dapat kasi nga, kaya nga nabili ko yun ng second hand, kasi sabi ng dati may-ari is malakas kumain ng gasolina. Eh sa experience ko hindi, lumakas ang power, at the same time hindi siya lumakas ang kain ng gasolina niya. So it's a good thing, di ba? Ngayon 24.1 kilometers per liter siya, di ba? So kakaiba yun. Alam niyo mga parts, sobrang maganda talaga itong upuan na nabili ko, promise, hindi ako nagbibiro ha. Pag sinabi ko sa inyong maganda siya talaga. Oh, hindi ko siya ramdam yung ano eh, yung sumasakit yung pet ko eh. Syempre siguro tomorrow malalaman natin, kasi 400 kilometers yun. Pero so far ngayon hindi ko siya ramdam eh. 2024 is going to be a great year for all of us. Yun ang pray ko talaga. More blessings to come. Walang nangyaring trahedya, of course. A few moments later. Yan si Maverick. So ang una nating ginastos dito syempre ang busina. Ang busina tsaka yung auxiliary light. So yung auxiliary light pa lang umabot pala siya ng ano, based dun sa nakita ko, ni-review ko kasi yung mga kuha natin dun sa first ano, umabot siya ng 16,500. So naka-discount pa tayo dun kay Sir Nick, kasi ang una nating kinuha talaga is yung bracket plus yung ito, plus may isang maliit pa na atom na binili natin sa kanya. So umabot siya ng worth 16,000 including the installation. So 16,000 na yun, di ba? Tapos sunod natin binili is ito. So yung first kong binili nito is worth 700 pesos. Lagay ko na lang yung original price dito sa YouTube. Tapos bumili tayo ng ito 1,000 plus din to, almost 2,000 I think. Ito rin, bumili din tayo nito. Ilalagay ko lahat ng mga description, mga presyo nila. Ano pa, so nagpalit tayo ng ilaw. So tinanggal natin yung maliit na ilaw. So nagpalit tayo ng GR worth 14,000 I think. 14,000 siya mga parts. So ayan, palit tayo dyan.
Tapos itong crush bar 3,800 sa Muntinlupa. Itong crush bar na to, so 3,800. Tapos ito yung mga pang-upgrade natin na mga necessary lang na para lumapad lang yung paa niya. 3,800. Binenta natin yung old na bracket, tapos dinagyan na natin lahat ng mga dito, yung mga ilaw, kasi yung old bracket ni Sir Nick natamaan yung isa ko dito, tapos yung kay Max Motobot natamaan din siya. So sabi ko benta ko na, tsaka buti na lang meron na siyang crash guard. So ano pa, okay, nandun ako kay Sir Nick. Ang in-upgrade natin is tong tapalodo sa baba, yun nasa baba, yan necessary yan. Tsaka to, ito necessary, 500 each, so 1,000 pesos. Itong ano na to, itong Exciting S na to na cellphone holder na yan, 4,000 yan. Yan yung kasama dun sa 16,000. Itong forward mirror, another 2,500. So kung inisa ko to pagbili during the time na nagpa-upgrade ako, 6,500 yun. So more or less mga 18,000 yun aking bill doon yung time na yun. So before ka pala bumili nito mga parts, no, may bubutasan pala dito sa loob. Yan. So ano pa, etong ating shock absorber, 21,500 ang ating shock absorber. So nagpalit tayo ng muffler na ginawa nating acrophobic, pero ating binenta kaagad kasi pumutok. Hindi siya advisable for exciting kasi kailangan siyang ipa-remap, no? Wala naman akong, ayoko maipa-remap kasi baka may yan tendency masira yung motor. Yun. So for the top box, ito yung last natin top box na binili. So again, ang kagandahan nitong top box natin mga parts ay ito 30 liters to, nagiging nagiging 40 liters. Yan, nagiging 40 liters to. Isipin mo ganyan itsura nya, tapos nagiging ganyan. Yan, nagiging 40 liters yan. Galing, di ba? Amazing. So nakatatlo din tayo nito. Ito yung pangatlo. Yung first kong binili is mura lang yun, kasama yun sa dito. Nabili ko lang yata ng 1,500 yun, kasama na yung ito na mabili ko ng 1,500 noon nung first ko. Nagpalit na ako ng 2 beses nito. Ito na yung mahal, 3,000 plus din to. So yung pangalawa kong top box, nabili ko ng 5,000, tapos binenta ko rin ng 3,000. Tapos ito na yung last na top box natin na pinili. So ang pinaka major na ginawa natin sa loob, sa CVT, palit tayo ng pulley. Umabot ng 5,000 plus yung aking bill doon sa Motoscoot, kasi nagpalit din tayo ng spring. Pero ngayon nagpalit uli ako ng spring. Tapos yung spring ko ngayon is Malossi, which is weird kasi yung Malossi ko ganito nangyari. Kasi natin during the time na nakuha ko tong motor, nag-average na ako ng 19 liters kilometer per liter. 19 ha, so, remember mo yan, bago yon, wala pa akong in-upgrade na CVT or yung mga spring. Yung nag-upgrade ako ng first upgrade ko, naging 20 siya, 20 kilometers per liter. Nung nag-upgrade ako ng Malossi, which is weird, dapat mataas na to, naging 23 na siya.
naging actually average niya 24 to 25 kilometer per liter. So naging matipid siya, which is weird nga yun. So yun. So ano pa, of course eto, nabili ko to dahil stress ako nung December. Huwag ako ma-stress kasi mamimili talaga ako ng gamit. Yes, eto mga parts, kung may exciting kayo, eto, sobrang solid to. Tama yan? Solid yan. Solid na solid to gamitin. May times magiging uncomfortable ka lang minsan. Pero pag nasa long drive ka na, kasi pag traffic kasi lagi ka nakababa yung paa mo eh. So pag pag long drive na to, obviously hindi na laging nakababa yung paa mo. So komportable to. Kung bibili ka nito, 1,000 plus to sa sa Lazada. Ilagay ko lahat ng link para makita nyo ang mga ginastos ko dito. Yan. Tapos nagpababa din na tayo ng upuan kay Batusay. Worth 500 pesos lang yun pababa niya. Ang sabi ni Batusay, hindi pwedeng 1 inch, dapat half inch lang kasi wala na, plastic na yung dulo nun. So yun. Okay, ang pinaka major na ginawa dito sa motor is painting. Yung painting, kakaiba yung paint na ginamit, hindi Anzal or anything na mumurahin. Ilagay ko na lang dito kung ano yung klaseng paint. Pero ang worth niya is 20,000. 20,000 ang worth niya sa painting. Yes, ganun siya kamahal. Sobrang expensive niya na magugulat ka talaga, no? Kasi yung presyong yun, panghilamos na yun sa kotse. Yung presyong yun. So yun, mga parts. So anong major na problem na na-encounter ko sa exciting? Yung first, may times nung nag-park ako, hindi siya umandar. Hindi siya umandar nung time na yun. Nagulat ako, so tinawagan ko yung dealer ko. And so far, naghintay lang ako ng ilang minutes, tapos umandar na. After that, wala na nangyaring masama. Wala na siyang masamang nangyari. So ano pa? So yung decals kay Ryan Decals to. Umabot lang yata itong mga, ilagay ko na yung presyo. Ito yung presyo niya dito, no? Ito yung presyo. Ayan, dyan. So pakita ko na lang yung presyo sa inyo. Tapos to, mabuti yata ng 1.5 to itong decals na to. Itong decals na to, ito kay Drix mo makita yan, mabili. Okay, meron siyang ganyan. So yan, ano pa, ito nakadalawa akong cellphone holder. Yung cellphone holder ko na first na Motowolf, mura lang yun, 200 plus. Ito medyo mahal, 1,000 plus o 700 yata yan. Again, nakadalawa din tayo sa tire monitoring system, TPMS. Mas okay to kasi kung nakikita nyo, lapitan natin, kung nakikita nyo mabuti, ano siya, solar. Yan, kita mo yung solar na yan. Pag tinanggal mo yan, mawawala yung parang sun, diba? Pag di mo yan, nandyan siya. So nagcha-charge yan, no? Hindi mo kailangan i-recharge yan, which is capable naman siyang for recharging. Yan. Akala ko kasi sira yung first ko, pala hindi. So yun, ito sa Lazada lang din niya mabibili. Ang purpose ko nito, sabitan ng helmet talaga yan. Ano pa? I think that's it. Yan yung mga in-upgrade natin sa motor na kung tatanungin mo nagsisiba talaga ako sa in-upgrade ko. No. Mas maganda pa rin yung tingnan yung motor mo na maganda sa mata ng tao at mata mo kaysa dun sa regular na kulay lang niya. Kasi yung kulay lang niya kasi, ang problem with Kymco kasi is yung mga lumabas kasi dito sa Pilipinas is hindi siya glossy, puro siya matte.
So ito, you might be wondering, no, bakit ba ako nagpalit ng shock absorber? Kasi una-una mga parts, may sakit po kasi talaga ako sa slip disc, no. Kaya hindi ako pwede talaga na hindi ako pwede mag-upgrade. Kasi yung dating ano niya, na-explain ko na to dati, yung dati niyang shock absorber, talagang pinapound niya yung likod ko. Hindi mo man ma-experience masyado kasi nga parang wala lang. Pero later on, pag tumagal na siya, marami nang nagpa-pound sa tawan mo, ramdam mo na yung sakit. Ayan. So yan mga parts, picture natin. So ayun yung itsura ko. So ito, mabibili mo lang to sa Lazada din. Magandang advantage ito sa iyo. Ayan. Ito mabibili din sa Lazada, 1,000 plus. Alright. Yung sa decals ko, which is okay lang to. Natanggal na siya. Okay lang yan kasi papalitan naman daw nila yan without any extra cost. So this 2024, ang gagawin natin dito mga parts is papa-PPF na natin to. Papa-PPF natin to. Ito pa-PPF natin to. This one also, no? Ito papinturahan na to, nasira siya or palagyan ko na ng design na black dito, ganyan. Ayan. Tapos ito rin, papa-PPF ka. Yan. Alright. So ipakita ko na lang lahat ng mga presyo nila kung magkano. Tapos then total natin lahat kung magkano lahat. Mas pogi ka. Pogi. So yun mga parts, wala pa naman akong binago na iba. So far yun lang mga binago natin. So yun, ito pala mga 200 plus lang yan sa Lazada. May sobra nga ako dyan hindi ko na nagamit. Alright. So again, this 2024, yun lang ating agenda, na magpa-PPF na, no, para mawala na to. Unless ipapa-spray ko siya ng coat dun sa Unicross. Problema, mahal kasi sila maningil mahal sila maningil mga parts, hindi sila nakakamura. Yun ang problema. So hanggang dito lang tayo mga parts. So 2024, pray ko lang na maging maayos ang 2024 nating lahat. Walang masamang mangyari. At maging okay lahat tayo. Alright. Thank you again for listening. This has been your Moto Gadget photographer signing off. See you on our next vlog. Bye.